Ngunit nang magsimula akong magbasa, namangha ako sa mga kamangha-manghang talatang iyon. Sa tuwing nagbabasa ako ng talata tungkol sa paglikha ng lupa at mga bundok, ikinukumpara ko ito sa mga nakamamanghang tanawin na nakikita ko sa Mauritius. Habang binabasa ko ang isang talata at ang isa pa, narating ko ang Sura Al-Mulk. Sa sura na ito, nabasa ko ang isang talata na nagpahanga sa akin. Pagkatapos, tumingala ako sa langit noon, naghahanap ng butas, depekto, o lamat, hanggang sa napagod ang aking mga mata sa paghahanap. Saka ako bumalik para basahin ang sumunod na talata, hindi ko alam na ang iba pang talata ay nagsasabi. Nagulat ako, nabigla, at naramdaman kong ang mga salitang ito'y hindi maaaring galing sa tao. Ito ang aking huling paniniwala sa pag-iral ng Diyos. Isinara ko ang Quran, mabilis na nagtungo sa tuktok ng isang mataas na burol at sumigaw ng malakas. Natagpuan ko na ang katotohanan. Natagpuan ko ang katotohanan. Hindi ko na inalintana ang mga nasa paligid ko. Pagkatapos itinaas ko ang aking daliri sa langit upang kilalanin ang Diyos at pinatunayan na siya ang Diyos. Walang Diyos kundi siya, ang dakilang manlilikha. Ito ay isang pag-iisa na naranasan ko kasama ang aking sarili sa mga isla ng Mauritius. Ang Quran ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ako'y naging mas malusog at mas malakas. At niyakap ko ang Islam, ipinahayag ko ito sa publiko pagbalik ko sa France, hindi ko inalintana ang magiging reaksyon ng lipunang Pranses at ng mga tao sa paligid ko. At tungkol naman sa pagsusuot,